Nagigising ang sanggol kasabay ng aso kada umaga, kaya inalam ng mga magulang ng baby ang dahilan gamit ang hidden cameras. Ang mga sanggol ay palagi may paboritong laruan para sa kanila na hinahawakan nila ng mahigpit madalas bago matulog para maramdaman na sila'y ligtas. Si Finn Nuts then ay isang baby na tila wala namang kailangang iba. Gayunpaman, ang kanyang mga magulang ay madalas mamroblema sa kanyang pagtulog. Kapag nilalagay nila si Finn sa kama, ay palagi na lamang nila itong naaabutan sa sahig kinabukasan. Hanggang sa isang araw ay may isang bagay na nagbago. Para mapag-alaman ang dahilan nito, ang mga magulang ni Finn ay nag-set up agad-agad ng hidden cameras. At doon, ikinagulat nga nilang kanilang nalaman. Si Finn ay isang normal na bata lamang, kagaya din ng iba. Nagawa nitong makapasok ng daycare at nakahiligan ding maglaro sa labas. Isang bata na mahilig na bumuo ng gusali gamit ang kanyang wooden blocks. Sa kabila noon, si Finn ay likas na naging mahiyain na waring nais niyang sinasarili ang maraming bagay sa kanyang sarili. Kahit pa matalino at minamahal ng marami ay nahihirapan pa rin si Finn na makihalubilo o makipaglaro sa ibang bata. At ang pagiging mapag-isa ng bata ay nagkakaroon din ng malaking epekto sa kanyang buhay. Lumipas na lamang ilang buwan na tila naging mahirap kay Finn ang makatulog ng maayos sa gabi. Nakasanayan noon ng mga magulang ni Finn na higit na ito sa pagtulog nilang dalawa sa kama. Ngayon lamang sinanay si Finn matulog sa sarili niyang kwarto. Dito nagsimulang isang kakaibang pangyayari na ang malamang na may kagagawan ay ang alaga nilang aso na si Brutus. Si Brutus ay naampon ng kanilang pamilya bago pa man maipanganak si Finn. Araw ng linggo noon ng kanilang pamilya ay nagawang bumiyahe ng halos 3 oras para magtungo sa kanilang dating lugar na tinitirhan. Ang 3 kapatid ni Finn ay hindi pa rin naunawaan kung anong nangyayari, pero hindi na nila mapigil ang kanilang kasabikan. Ang 2 sa kanila ay nagagawa pang itulak ng kanilang paa sa car seat para makakuha ng magandang view sa labas. Wala man silang masyadong nakikita ay napagtanto nilang mas mapuno sa lugar na yon kaysa sa kanilang normal na inuuwian. Mas tahimik din at maaliwalas doon kaysa sa kanila. Ilang sandali pa ay nagmabagal na sila sa pagbiyahe. Dito na nakadama ng pagkakabang mga bata. Nagsisimula na rin silang makadinig ng tunog mula sa labas ng sasakyan na hindi pamilyar sa kanila. Iniisip nila na baka ingay yun ng mga hayop, ngunit hindi nila yun masigurado. Pagkahinto ng kanilang sasakyan ay agad na binuksan ng kanilang ama ang backdoor ng sasakyan. Doon napansin niya na tila naguguluhan pang kanyang anak sa nangyayari. Kaya naman, ginawa niyang lahat para maramdaman ng mga ito na maayos lamang ang lahat at wala silang dapat na ikabahala. Pagkababa ng mga bata sa sasakyan at pagtapak nila sa madamong lupa ng lugar ay 7 mga aso agad ang pumagilid sa magkakapatid. Nagtataho lang mga ito ng magkakasabay na animoy, nagpapapansin at ito palang ingay na naririnig nila kanina. Ang 7 aso'y dinidilaan at isinisiksik ang kanilang sarili sa mga bata na waring nais nilang makipagkaibigan. Dito ipinaliwanag ng kanilang ama na aampunin nilang isa sa mga aso at ang mga bata mismo ang inatasan niyang mamili. Hindi naman din naging mahirap sa mga batang pumili at ang pumukaw sa kanilang interes sa isang tutang boxer. Nagsosolo ito sa isang banda at hindi nakikihalubilo sa ibang aso. Inisip ng ibang batang naiibang asong iyon sa iba pang asong sa kanilang paligid. Hindi ito kagaya ng ibang naruroon na mapaglaro. Gayunpaman ay maayos pa rin sinang-ayunan ng mga magulang ang nais ng kanilang anak. Kumbinsido sila na ang tuta na yun ay tama lang para sa kanilang ampunin, kaya naman isinakay na nila ito kasama ng mga bata sa sasakyan at nagmaneho ng muling papauwi. Sa haba ng biyahe ay nagawa ng makatulong ng mga bata, kasama ng inampon nilang tuta sa likod ng sasakyan. Alam ng mga bata na tama ang kanilang napili at ang hindi lamang nila malalaman ay ang magiging malaking epekto nito sa kanilang buhay makalipas ang ilang taon. Pagkapanganak pa lamang ni Finn ay hindi na nawala sa tabi nito si Brutus na noon ay isa ng malaking aso. Noong unay nag-aalangan ng pamilya na maitabi ang malaki nilang alaga sa bagong silang nilang baby. Pero na mapagmasdan nilang magandang pagsasama ng dalawa ay hindi na nila ito nagawang mapigilan. Tila natural na sa baby at kanilang alaga ang maglambingan
maging hanggang sa kanilang pagtulog. Si Finn ay pinanganak taglay ang isang seryosong kondisyon sa kanyang puso. Alam kaya ni Brutus ito? Kaya hindi niya nilalayuan ang sanggol? Buwari kasing si Brutus nang naging guardian o protector ni Finn sa bawat pagkakataon. Sa simula't simula pa lamang ay naging matalik na magkaibigan si Brutus at Finn sa puntong hindi na sila mapaghiwalay pa. Dumating na rin ang panahon kung saan nagagawa na rin ni Finn na makipaglaro kay Brutus sa kanilang bakuran. May pagkakataon lamang na kailangan nilang palayuin at patulugin sa baba si Brutus. Malayo sa kanilang anak dahil isa sa mga naging patakaran ng kanilang bahay. Naglagay pa ang ama ni Finn ng dog-proof fence sa hagdan para lamang manatili ito sa ibaba, habang ang batang si Finn naman ay mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang magulang. Dito na nagsimula ang ilang kakaibang pangyayari na naganap sa loob ng ilang buwan. Napansin na agad ng mga sawang si Finn ay tila nahihirapan na sa pagtulog. Madalas noon ay sumasampa ito sa kama ng kanyang magulang para tumabi nang bigla itong mahinto. Hindi na rin ito nakakatulog pa sa sarili niyang higaan, kung saan lagi na lamang nilang naaabutan si Finn na natutulog sa sahig sa tabi ng kanyang kama kada umaga. Kung minsan ay dinadala pa nitong kanyang unan at kumot sa sahig para mas maging komportable. May problema ba anak? Hindi mo ba gusto ang kama mo? Tanong kay Finn ang kanyang ama. Hindi naman din nakasagot si Finn sa tanong, kagaya na inaasahan ng kanyang ama. Kaya naman bumili na lamang sila ng panibagong matres na mahihigaan nito sa pag-aakalang baka luma ng hinihigaan ng kanilang anak at hindi na ganong kalambot ang higaan. Pero nagkamali pa rin sila sa kanilang inaakala dahil kahit na bagong higaan ni Finn ay nakikita pa rin ito ng kanyang magulang sa sahig kinaumagahan. Inisip nila na marahil sila'y natatakot kaya naman hinayaan nilang makatulog na lamang ito sa kanilang higaan. Kagaya na normal noon si Finn ay sanggol pa lamang. Pero waring hindi talaga magawang maging komportable ng bata. Hindi ito makatulog ng madali at napapaiyak na lamang. Nagagawa na lamang nitong matulog dahil sa pagod bunga na sobrang pag-iyak. Natakot na lamang sila isang umaga nang mapansin nilang wala sa kama nila o kahit sa sahig man lang si Finn. Kaya naman agad silang bumaba at doon nabungaran na naman nila si Finn na natutulog sa sahig kung saan ito madalas pumwesto dati. Dahil sa nais na ring malaman ng ama ni Finn ang lahat, ay nagawa na rin itong mag-install ng baby monitor sa kwarto ng kanilang anak. Nagtataglay ito ng night vision at kaya mag-obserba sa loob ng 24 na oras. Kaya naman ang kinakailangan na lamang nilang gawin na mag-asawa ay ang maghintay kinabukasan para makahanap ng kasagutan. Hindi nila alam nang makikita nila ay makakayang dumurog sa kanilang puso. Kinabukasan, kaagad ay kinuha na agad ng mag-asawa ang kanilang laptop para maobserbahan ang na-record na video. Dahan-dahan nilang in-scroll ang footage, skipping 30-second intervals. Pero wala naman silang nakikita sa kwartong kakaiba. Sa halip ay napagmasdan lamang nila si Finn sa mahimbing nitong pagtulog hanggang sa mapadako sila sa oras na 2 AM kung saan isang aninong kanilang maaaninag sa sahig. May isang bagay na nasa likod ng kamera na hindi nila mawari kung ano. Agad nilang binagala ng playback habang sa mapagmasdan nila ang ibaba ng screen ang paglabas ng isang ilong na sinundan ng ulo at malaking mabalahibong katawan. Ito'y walang iba kundi si Brutus, pero paano nito nagawang makadaan sa doggy door na nakaharang para sa kanya? Pagkatapos noon ay agad na nilang inilingon ng screen para makita ng malinaw ang sahig na hinihigaan ni Brutus. At doon, malinaw nilang napagmasdan kung paanong may ingat na bumaba si Finn para lamang matabihan ng kanyang matalik na kaibigan. Dala pa ni Finn noon ang kanyang unan at kumot bago tumabi kay Brutus. Niyakap ito't natulog na ng mahimbing. Hindi mapaniwalaan ng mag-asawa ang kanilang napagmasdan kung paanong ang bunso nilang anak ay may lambing na nakayakap sa kanilang alaga sa pagtulog. Alam nila na mahal ng kanilang anak si Brutus, pero hindi nila nauunawaan na ganun pala yun katindi. Naupo sila doon habang pinagmamasdan ang footage hanggang sa makinuod na rin sa kanila si Finn. Agad namang niyakap ni Finn ang kanyang magulang at agad ding tumalon sa kanila si Brutus para makihalo din sa yakap hanggang sa buong pamilya na nila ang magyakapan. Nagagawa ni Brutus na talunan ang harang ng humihiwalay sa kanya't kay Finn para ito matabihan sa pagtulog
Kaya naman, bumili ng mag-asawa ng kama para kay Brutus at Finn para makapagtabi na sila sa pagtulog palagi. At masaya ang mga magulang ni Finn na naging malinaw na rin na lahat at naging masaya sila sa kanilang nasaksihan.